Hi guys! Good morning! Welcome back again to another vlog. So, ang vlog natin today, hihingi sana ako sa inyo ng advice or opinion, suggestion. As you can see, nandito ako sa loob ng sasakyan. Si-share ko sa inyo. Itong sasakyan na to guys, matagal na to sa akin. Hindi naman ganun katagal, ano lang. Magti 3 years, parang ganun. Nabili ko to, second hand na sasakyan. Old model na siya guys. Honda Accord 1994 model. Nabili ko to siya sa pangalawang owner na. So, yung unang may-ari nito is taga Manila siya. Babae. Tapos, bininta sa pamangkin daw niya. Tapos, doon ko nabili to sa pamangkin niya. Bali, pang tatlong owner na ako. Nakita ko kasi to, ipinost sa marketplace. Tapos, nung time na yon naghahanap ako ng kaya sa budget ko ba na sasakyan. Kasi kailangan ko ng sasakyan that time. Dito kasi sa amin guys, nahihirapan ako sa transportation. Kaya pupunta ako sa bayan or may emergency. Tapos, mag-aantay pa ako sa tricycle na pupunta dito sa subdivision kasi malayo yung terminal dito sa subdivision. Maglalakad pa na medyo malayo-layo guys. Mga ilang metro din ng lalakarin ba kung maglalakad ka. So, pagpawisan ka na bago ka makakarating doon. Naagnas na yung ano mo, face mo. What? So, yun na nga. Napilitan akong bumili ng sasakyan para meron akong magamit-gamit. Pangalawa, mabilis yung mga transaction. Kasi dati nagbabuy and sell ako. So, kailangan ko rin ng sasakyan. Lalo na pag hanap ako ng bibili na sasakyan. Dati pa yon mga way back 3 years ago ata. Nagbabuy and sell ako. So, tinigil ko lang kasi yun, wala na akong puhunan. Naubos yung puhunan ko. So, yun na nga. Yun yung mga isa sa reason kung bakit ako napilitan bumili ng sasakyan. Yung malayo yung terminal dito sa amin. Tapos, pag umaalis, nahihirapan ako sa tricycle. Ang tagal, naka-experience ako. Umabot ng 2 oras bago pumasok yung tricycle. Ngayon, gamit na gamit ko rin tong sasakyan. Lalo na kay Yana. Kasi si Yana pumapasok. Ako yung naghahatid kay Yana, hatid sundo. Siyempre, ayaw ko naman ipa-service si Yana. Gusto ko ako yung naghahatid sundo sa kanya. Siyempre, inaalala ko yung seguridad niya na gusto ko talaga ako yung naghahatid sundo. Wala lang. Gusto ko lang bilang nanay para safe din ng anak ko. So, gamit na gamit siya. So, ito na nga. I-share ko sa inyo. Nag-apply kasi ako ng sasakyan ba. Hingi sana ako ng advice, suggestion, or alam niyo, opinion, ganun. Tama ba yung gagawin ko kasi nga. Since nagbablog ako, alam ko, meron akong mga viewers dito na syempre makapagbigay din ng advice, opinion. Sana ma-advisean niyo ako guys sa gagawin ko. So, isi-share ko dito. Itong sasakyan kasi na to, nabili ko to. Good condition naman siya. Mga ilang buwan ko siyang nagamit simula nung nabili ko. Wala siyang naging aberya. Nagagamit namin to papuntang Manila. Yan, nakakarating din to sa malayo. Wala naman siyang nagiging problema na ilang buwan simula nung nabili ko. So, mga after 1 year, mga ganun yun na. Marami na siyang mga sakit-sakit tulad nung nag-overheat na siya. Merong lumalabas dito ba, nagpa-pop up sa dashboard. Yung mga check engine, mga ganun nangyayari. May mga sakit siya. So, sa madaling salita, na-overhaul ko na rin to. Gumastos na rin ako malaki na rin nagastos ko nung napa-overhaul ko to. Ngayon, hindi na siya nag-overheat. Nagastos na ako ng malaki sa kanya. Logi na ako kapag bininta ko to kasi sa mga gaitong sasakyan na model. Mura na lang to ngayon. Hindi mo na to mabibenta ng 100. Siguro, mga 80. Baka hindi pa. So, logi na ako guys. Kasi marami na ako napagawa. Malaki na rin nagastos ko sa kanya. Nagagamit ko pa naman siya. Okay pa naman siya manakbo. Dahil nga pina-overhaul ko to.
So, okay na siya. Kaso lang, yung aircon, hindi na naman malamig yung aircon. Nagpa-fan lang siya. Kunti lang yung lamig. Kailangan ko na naman siyang pakarga ng Freon. Freon ba yun? Tawag nun? Para lumamig ulit. Nagagastusan ako sa sasakyan na to. Iniisip ko kasi, kaysa gastos ako ng gastos dito sa sasakyan na to na pangpapagawa, kukuha na lang ako ng bago. At least, 7-seaters na yun. Kasya kaming lahat. Tapos ito kasi, 5-seaters lang. Hindi kami kakasya. Ibebenta ko to. Tapos, kukuha na lang ako ng bago. Bali maglulun ako ng sasakyan guys ba. Ngayon nag-apply na ako sa Toyota. Waiting for approval. Kaso kagabi hindi ako nakatulog ng maayos. Iniisip ko kasi ng ilang beses kung tama ba yung desisyon ko. Baka kasi mahihirapan ako kasi 5 years to pay yun. Tapos ang laki ng monthly, siguro nasa 20 plus yung monthly nun kasi kasi maliit lang yung DP. Pag maliit kasi ang DP, malaki yung monthly. So babayaran ko siya in 5 years. Sa ngayon, kaya ko siyang bayaran monthly kung ma-approve ako dun sa sasakyan na kinuha ko. Dahil may trabaho naman ako. Ang iniisip ko lang kasi, dyan sa trabaho ko kasi, hindi ko masasabing stable, parang ganun. Hindi ko malalaman kung hanggang kailan ako dyan sa trabaho na yan. Baka mawala yung pupo. Sa pupo kasi ako nagtatrabaho guys ba. Coin seller ako. Isip ko baka isang araw biglang ma-take down si pupo, mawalan ako ng trabaho. Tapos ano na yung ibabayad ko sa sa sakyan. Tapos ilang buwan or years na ako nakapagbayad. Tapos biglang wala na akong magbayad. Tapos hahatakin. Baka hindi ko na mababayaran ganun. Iniisip ko. Kailangan ko rin kasi ang sasakyan guys. Panghatid service kaya na sa school, mga bata, mga pamangkin ko. Napakaano kasi pag may sasakyan, may disadvantage at advantage sa pag meron kang sasakyan. Yan, na-appreciate ko rin pag tag-ulan, tulad nung bumabagyo na hinatid ko siya na sa school. Hindi kami nababasa kasi nga 4 wheels. So, na-appreciate ko siya. Pag nag-tricycle kami noon, di basang-basa kami. Hindi ko alam kung itutuloy ko. Nagdadalawang isip ako. Mawala si Pupo ba? Aray talaga. Aray ko talaga. Mangyayari. Iyak talagang malala. Ano yung magiging advice niyo sa akin guys? Hingi ako advice guys. Anong gagawin ko? Itutuloy ko ba yung paglulunang sasakyan or hindi na lang muna? Ibenta ko na lang kasi ibibenta ko na talaga tong sasakyan na to kasi ayaw ko ng sakit sa ulo. Ayaw ko yung lagi na lang akong gumagastos sa sasakyan na to yung ipon ko dito lang napupunta. Mas malaki pa talaga ang nagagastos ko sa sasakyan na to. Naguguluhan kasi ako kung tama ba yung magiging desisyon ko na kumuha ng sasakyan. Hindi biro kasi yung monthly na babayaran. So, pag nawalan ako ng trabaho, saan ko kaya hagilapin? Hindi, mahatak talaga yung sasakyan. Naguguluhan kasi ako guys. Ano sa palagay nyo? Comment naman kayo down below guys. Paki-advise naman. Para may idea din ako. Suggestion nyo, opinion. Kung ano bang gagawin. Tama ba na kukuha ako ng sasakyan? Ayaw ko kasi bara-bara magdesisyon ba. Gusto ko talaga na pinag-isipan kung tama ba ang gagawin kong desisyon. Kaya humingi po ako sa inyo ng payo kung ano bang gagawin, tama ba yung gagawin ko, or hindi na lang siguro muna itutuloy yung pag-loan ng sasakyan. So yun guys, sa mga mag-comment ng kanilang advice, magiging opinion nyo, advice nyo, ma-appreciate ko po talaga yun. So thank you so much. Ito lang muna ang aking vlog for today. So yun guys, that's it for today's video. Sa mga mag-comment, really appreciated. And
And ayun guys, see you on my next vlog. Bye!